Clarette's point of view. Mabilis ang pagkilos ng aking kamay habang sumasabay ito sa utos ng manager sa restaurant na aking pinagtatrabahuhan. Dahil sa dami ng customers, kusang kumikilos na lamang ang aking mga kamay. Clarette, napakabagal mong maghugas ng pinggan. Nauubusan na tayo ng lalagyan, oh. Halos itapon ko na nga sa lalagyan ng mga pinggan na aking hinuhugasan, ngunit hindi pa rin yun mabilis para kay Ma'am Carmela, ang manager ng restaurant na ito. Kung hindi lang ako isang simpleng trabahador sa restaurant na ito, baka lumipad ng plato na hawak ko ngayon sa kanyang pagmumukha. Pasensya na, inaasikaso ko pa ang dami mong rason. Mabagal ka talaga. Singhal niya sa akin. Bilisan mo riyan dahil may iba ka pang gagawin. Napabugan na lamang ako ng hangin sa kabinilisan ng aking kilos. Kulang kasi kami sa crew kasi humina ang restaurant na ito. Ngunit ngayon, biglang dumami sa isang iglap ang mga customers. Kaya stress na ang manager at pinabibilis ang kilos namin. Matapos kong mahugasan ang lahat, lumipat na ako sa counter upang tumulong sa ibang bagay. Ihatid mo ang order na yan sa table 14. Gutom na yung mga customers natin. Mamamatay na yata sa gutom dahil sa bagal ng mga tao rito. Anyat na pairap sa akin. Umigting ang aking pangat hindi na nagsalita pa. Kung hindi ko lang kailangan ng trabaho na ito, baka kanina ko pa siyang binabara. Kesang tulungan kami para mapadali, utos lang ng utos. Parang madam dito. Kailangan ko na lamang tiisin ng trabaho na ito dahil ito lang ang tumanggap sa akin at medyo malayo mula sa lugar na aking kinabibilangan. Kinuha ko na lamang ang tray na may lamang burger at spaghetti na may halo-halo. Saka inihatid na sa number 14. Pasensya na ba't natagalan? Sabi ko na mailapag. Bago pa lang ba yung manager nyo rito? Tanong ng babaeng customer. Ang ingay eh. Nakaramdam ako ng hiya. Oo, bago pa lang siya. Isang buwan pa lang yan kaya pasensya na. Pagbalik ko, nakapamewang na naman sa akin si Madam Carmela habang may pinagagalitang isang crew. Bakit bang babagal ng mga tao rito? Nakita niyo bang dami ng naghihintay ng mga customers? Gosh, bakit ba dito ako na-assign? Babagal niyo? Padabog kong inilapag sa harapan niya ang train na ikinagulat niya. Hindi naman mabagal ang mga tao rito, Ma'am Carmela. Sadyang marami lang ang customers ngayon. Hindi niyo kailangang maging harsh dahil konti lang kami. Tumaas ang isang kilay niya sa sinabi ko at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Aba, at sino ka para pagsabihan ako? Baka nakakalimutan mo, crew ka lang at manager ako. Isang buwan ka pa lang sa restaurant na ito. Kalmadong pagputol ko sa kanya. Kaya wag kang sigaw ng sigaw at gawin mong trabaho mo. Umalis agad ako matapos sabihin yon dahil wala akong balak makipagsagutan sa may malaar malight na bibig. Buti at break ko na kaya't nakapagpahinga ako. Agad akong nilapitan ni Trisha, kasamahan ko sa trabaho na ito. Naku, butit na pagsabihan mong babaeng yon. Porket mataas ang posisyon ganun na umasta. Hindi nga marunong mag-manage eh. Nakakahiya. Ako nang nahihiya para sa kanya. Inayos kong buhok ko tsaka uminom ng tubig na baon ko. Maaga yata akong tatanda sa babaeng yun eh. Mula nang dumating yan rito, sirang-sira ng eardrums ko. Napabugan na lamang ako ng hangin at hinilot ang aking sentido. Kung may iba lang talaga akong malilipatan, iniwan ko ng restaurant na ito. Kaso gipit ako ngayon. Kailangan ko ng pera. At isa pa, mahirap bitiwan ang isang restaurant na tumanggap sa akin. 3 taon na ako rito at nagtitiis ako sa kakarampot na sahod dahil sa isang dahilan. Para makapag-ipon at makapag-file ng annulment. Oo, kasal ako. Kasal ako sa isang lalaki na kailanman ay hindi ko makakasundo. Dahil bukod sa wala siyang palagi sa bahay, ay narinig ko rin na may tinatago itong babae. Wala namang kaso yun sa akin. Hindi naman namin mahal ang isa't isa para masaktan ako. Pero minsan, hindi ko maiwasang mairita sa tuwing maririnig ko yun sa chismosang mga kasambahay. Kaya't nang magtungo ang asawa ko sa ibang bansa, kinuha kong pagkakataon na yun para lumaya sa poder niya at mamuhay ng payapa sa maliit na probinsya na ito. 3 taon nang paulit-ulit ang ikot ng buhay ko. At sa 3 taon na yun, hindi naman ako hinanap ng aking asawa. Kaya't napagtanto ko na wala talaga siyang pakialam sa akin.
Walang nakakaalam na nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Para akong kriminal na nagtatago. Pero sisiguraduhin ko, kapag magpakita ako sa asawa ko, bubungaran ko siya ng annulment papers. Claret, ihatid mo ito sa table 12. Ani Ma'am Carmela nang bumalik ako sa trabaho. Medyo huminahon na siya ngayon pero ramdam ko pa rin ang inis niya sa akin. Kinuha ko ang tray na may lumang fries and drinks at saka ay nihatid na ito sa table 12 kung saan nakaupo ron ang isang customer na lalaki na may malaking katawan at maraming alahas. Here's your order, sir. Ay! Namilog ang mata ko nang matumba ang isang drinks at dumiretso sa damit ng customer. Napatayo siya at hindi makapaniwalang tiningnan ako. Sorry po. Sorry? Alam mo ba kung gaano kamahal nitong damit ko? Tapos tatapunan mo lang ng drinks? Napatingin na sa amin ng ibang customer at pati ang mga kasamahan ko na crew ay natigilan sa kanilang ginagawa at napatingin sa pwesto ko. Sir, hindi ko po sinasadya. Huwag ka mag-alala, lalaban ko po ang damit mo. Ha? Nagpapatawa ka ba? May lakad ako ngayon. Kahit bayaran mo pa ng sahod mo ngayon, hindi mo ito basta-bastang mababayaran dahil mahal to. Tiningnan ko ang damit niya. Mukhang hindi naman mahal. Sir, babayaran ko na lang po. Sir, good afternoon po. Sabat ni Ma'am Carmela at saka bahagya akong itinulak. Kaya't muntik na akong matumba. Ano pong nangyayari dito, sir? Tinuro ako ng galit na lalaki. I-train niyo yung crew niyo ha. Tingnan niyo yung nangyari sa damit ko. Basang-basa't may dumi pa. Ngumiti si Ma'am Carmela at kalmado niyang pinakalma ang customer. Pasensya na sir sa ginawa ng crew ko. Actually matagal na yan dito pero nagkakamali pa rin. Siguro normal na talaga sa kanya ang pagiging tanga. Kumuyom ang kamao ko sa sinabi niya. Oy ba, alam mo naman pala. Dapat sinisante niyo na yan. Asik ng lalaki at kinuhang natirang drinks sabay buhos sa mukha ko. Napasinghap ang lahat sa ginawa ng aroganteng customer at napapikit na lamang ako sa lamig. Oh ayan, masarap naman sigurong drinks. Padabog na inilapag ng customer ang baso sa lamesa. Bigyan niyo ako ng bago. Okay sir. Malambing na sagot ni Ma'am Carmela saka umalis na. Naiwan naman akong nakatayo habang nakakuyom pa rin ang aking kamao. Nang tingnan kong customer, nakangisi na siya sa akin. Alam mo, mapapatawad naman kita eh. Anya't pinasadahan ako ng tingin. Kita kong malagkit niyang tingin sa akin. Kung pupunta ka sa bahay ko mamayang gabi, patatawarin kita sa kasalanan ginawa mo. Direkta ko siyang tiningnan. Hindi ko kailangan ng patawad mo, sir. Lalo na't alam ko sa sarili ko na hindi ko sinasadyang nangyari sa'yo. At isa pa, binuhusan mo ako ng inumin. Pareho na tayong may kasalanan. Mabibili lang din yung damit mo sa online shops eh. Napakarami niyan. Napawi ang arogante niyang ngisi at napatayo. Iniinsulto mo ba ako? Binibigyan kita ng pagkakataong mapatawad ka tapos ayaw mo? Bibilhan na lamang kita ng bagong damit mo, sir. Sinigawan niya ako sa sobrang galit at nang inambahan niya ako ng sampal, pumikit ako. Ngunit hindi ko naramdaman ang kanyang palad sa aking pisngi. Kaya't naidilat ko ang aking mga mata. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Asik ng lalaki nang makitang may humarang sa kamay niya. Binalingan ko ang taong humarang. Nanlaki ang mata ko kasabay ng pag-atras ko nang makilala ko kung sino ito. Lumingon siya sa akin at umigting ang kanyang panga. Marco? Sambit ko sa kanyang pangalan. Dito ka lang pala nagtatago, Claret. Nagpumiglas ang customer sa kanyang hawak ngunit hindi siya natinag. Nakatingin pa rin si Marco sa akin. Nakita kong natigilan si Ma'am Carmela sa paglapit sa amin dahil sa nakita. Paano mo na lamang nandito ako? You really think na hindi ko malalaman, ha? Nagtangis ang kanyang bagang. You're making me mad, Claret. OMG! Mr. Ferrer! Ani Ma'am Carmela na agad sumali sa eksena. Sir, wag na ho kayong gumawa ng gulo ngayon. Hindi mo alam kung sinong kaharap mo. Ani Ma'am Carmela sa customer. Bakit? Sino bang pakilamerong lalaking to? Galit na asik ng customer. Siya ho si Marco Ferrer, ang anak ng dating vice-presidente sa bansa at isang bilyonaryo. Ani Ma'am Carmela na nagpalaglag sa panga ng customer. Sorry. Never mind.
Ani Marco sa kabinitawan ng lalaki. Bahagya akong itinulak ni Ma'am Carmela kaya't napaatras ako at siyang pumalit sa pwesto ko. Hinarap niya si Marco. Sir Marco, it's a pleasure to see you here in our restaurant. Nakakahiya na, nadatnan mo pa ang isang gulo. Nilingon ako ni Ma'am Carmela at nilakihan niya ako ng mata. Claret, maghanda ka ng upuan. There's no need. Malamig na pagsabat ni Marco. I am here to get my wife. Bumilis ang tibok ng puso ko. Get me? As if namang sasama ako sa kanya. 3 taon akong nagtiis. Hindi pwedeng mapunta lang yun sa wala. Nalaglag ang panga ni Ma'am Carmela sa narinig. Asawa? May asawa ka rito? Oo, at hindi ko nagustuhan ang nakita ko ngayon. Sambit niya at humakbang palapit sa akin. Let's go home. At napatili na lamang ako nang binuhat niya ako na parang isang sakong bigas sa harap ng mga customers at crew. Bitawan mo nga ako! Hindi ako sasama sa'yo! Bitawan mo ako! Sigaw ko yun habang sinasabunutan ko ang buhok niya. Nakalabas na kami ng restaurant at maraming taong nakakakita sa amin. Ngayon ko lang din napagtanto na nasa labas ang mga tauhan niya. Nang nakapasok kami sa kotse niya, agad ko siyang sinampal sa pisngi. Umigting ang panga niya sa ginawa ko. Hindi ako sasama sa'yo. Kidnapping tong ginagawa mo. Napakagaling mong magtago. Hindi ko akalain na sa maliit na probinsya na ito ka pala naninirahan. You even let yourself work in that restaurant? Tingnan mo ang sarili mo. You let that man mistreated you. Wala kang pakialam. Mas mabuti na lang yun kaysa makasama ka. Hinawakan niyang baba ko at inilapit ang sarili sa akin. Ganun na ba talaga ikaw kaayaw sa akin? Lumayo ka nga sa akin. Asik ko. Oo, dapat maghiwalay na tayo dahil wala namang kwentang relasyon natin. Bukod sa wala ka palagi sa bahay, may babae ka namang tinatago, di ba? Kaya hindi ko alam bakit kailangan ko pang magtiis sa isang katulad mo. Nagbagong ekspresyon niya sa huli kong sinabi. Babae? Wala akong babae. Saan ba napulot yan? Napulot? Ang mama mong nagsabi sa akin yan. Siya mismong nagsabi na wala akong aasahan sa'yo. Kaya ka hindi umuwi dahil may babae ka. Kaya umalis na rin ako na umalis ka para makapag-ipon ako ng pampaanal. Hindi tayo maghihiwalay. Kahit ilang beses ka pang mag-file ng annulment, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Nakipagtagisan siya ng tingin sa akin matapos yung sabihin. Nanghina agad ako. Bakit? Hindi pa rin babayad ang kasalanan ni Papa sa inyo? Natigilan siya sa tanong ko. 5 taon na tayong kasal. 5 taon na akong nakatali sa'yo. Hindi pa rin ba yun sapat? Hindi pa. Malamig na sagot ni Marco. Hanggat hindi mo ako nabibigyan ng anak, hindi ka makakawala sa akin. Gusto mong magkaanak mula sa anak ng traidor? Tanong ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot kaya't napatango ako. O sige, bibigyan kita ng anak. Ibibigay ko sa iyong gusto mo, Marco. Basta't pakawalan mo na ako pagkatapos. Lumayo siya sa akin at umayos ng upo. O sige, pag-usapan natin yan sa bahay. At bumiyahe ng van. Ikinasal ako kay Marco Ferrer 5 years ago. Ikinasal ako sa kanya bilang pambayad sa nagawa ni Papa sa pamilya niya. Lalo na sa dating vice-presidente. Si Papa ay dating advisor nito at dahil tumalikod si Papa at nakikampi sa kalaban nito, matatawag na traidor si Papa. Noong eleksyon, sinuportahan ni Papa ang kabilang partido at dahil sa kadesperadahan, muntik nang mamatay ang Papa ni Marco. Hindi nanalo ang kinampihan ni Papa sa eleksyon, hindi rin nanalo ang mga Ferrer, kaya't doon tumahimik ang laban. Si Papa ang itinuturong salarin at nasa kulungan na ngayon. Bago makulong si Papa, nagmakaawa siya sa mga Ferrer na tanggapin ako bilang pambayad sa kanyang mga kasalanan. Kaya ako nandito, nakatali sa panganay na anak ng dating vice-presidente. Hindi naging madali ang buhay ko kasama ang mga Ferrer. Ang asawa ko na si Marco, masyadong busy sa kanyang negosyo at walang pakialam sa akin. Ang kanyang ina na si Mrs. Ferrer, tinatrato ako na parang kasambahay imbis na parte ng kanilang pamilya. Ganun sila kagalit kay Papa kahit na nakakulong na ito. Kaya't lumayas ako nang hindi ko na nakayanan pa. Kaya nang magbalik sa bahay na yun ay mabigat sa akin. Pero kung ang pagkakaroon lang naman pala ng anak ang magiging paraan para makaalis ako,
at maging malaya na, ibibigay ko yun sa kanya. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kung hindi gulat. Hindi kasi kami umuwi sa mansyon ng mga Ferrer. Narito kami ngayon sa isang bahay na hindi pamilyar sa akin. Pati ang mga kasambahay ay bago sa aking mga mata. Nasaan tayo? Tanong ko kay Marco. Sa bahay ko. Simple niyang sabi. Bahay mo? Pag-question ko. Huwag kang mag-alala, wala dito si Mama. Binili ko ito para sa ating dalawa. Natigilan ako sa sinabi niya. Tumingin-tingin muna ako sa paligid. Manang will tour you around. Wika niya pa bago ako iwang mag-isa sa malawak na sala na ito. Lumapit naman sa akin ng isang ginang. Ako nga pala si Marcela, ang iyong tagapaglingkod. Ipapakita ko sa iyo ang kabuuan ng bahay na ito. Utos na rin ni Sir. Naiilang akong napatango. Sige po. Sumama ko kay Manang Marcela sa pagtingin sa kabuuan ng bahay. Ayon sa kanya, binili raw to ni Marco noong nakaraang buwan ngunit hindi pa natitirhan. Malaki ang bahay na ito. Hindi man kasing laki ng kanilang mansyon, masasabi ko na may kamahalan ng bahay na ito. Maraming kwarto. May master's bedroom at 6 na guest room. Meron ding sariling library and movie theater ang bahay. Namangha ako sa pagkamoderno nito. Marami pang ipinakita si Manang Marcela sa akin ngunit nang dumaan kami sa isang hallway, tumigil ako nang makita ko ang napakalaking frame na may litrato naming dalawa noong kasal. Pinapalagay ni Sir dyan. Ani ni Manang Marcela. Agad akong nag-iwas ng tingin at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Wala namang meaning ang litrato na yon, lalo na't alam naman naming pareho ang katotohanan ng kasal na ito. Hindi na ako umaasa pa na gagaan ang buhay ko ngayong nakabalik na ako kay Marco. Dahil paniguradong busy na naman ang lalaking yon at maiiwan na naman ako rito. Paano ko kaya siya mabibigyan ng anak sa ginagawa niya? May sariling kwarto ho ba ako? Tanong ko kay Manang matapos naming mag-house tour. Umiling siya. Ayon kay Sir, isa lang kayo ng kwarto. Sa master's bedroom po. Napairap ako. Hindi naman siguro kailangang araw-araw kami magkatabi. Hindi naman kami siguro araw-araw magbabakbakal sa kama. Tumikhim si Manang Marcela sa sinabi ko. Kung ang goal niyo ay magkaanak, siguradong araw-araw yan. Namilog ang mata ko at napatingin sa kanya. Tingin niyo? Tumango siya at ngumiti sa akin. Ganon din kami ng asawa ko noong nabubuhay pa siya. Kaya nga't 10 anak ko. Halos malaglag ang pangako sa nalaman. 10? Nakaya niyo ho yun? Oo naman iha, kaya't makakaya mo rin yun. Napalunok ako. As if namang 10 din ang ibibigay ko no, 1 lang at tapos na. Maghihiwalay na kami. Matapos ang pag-house tour, dumiretso na ako sa dining area dahil naroroon na si Marco. Naghihintay. Naghila ako ng upuan at umupo sa tapat niya. Simula ngayon magsasama na tayo palagi. Napatingin ako sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tiningnan niya ako ng matalim. Nangyari lang naman tong paglalayas mo dahil parati akong wala sa bahay. Ngayon may solusyon na ako para hindi ka naaalis. Dito na ako magtatrabaho. Nanlumo ako sa narinig. At isa pa, iisa na rin ang kwarto natin. Alam kong atat na atat ka nang hiwalayan ako. Pero alalahanin mo, pambayad ka sa ginawa ng tatay mo. Hanggat hindi mo ako nabibigyan ng anak, hindi tayo maghihiwalay. Kumuyom ang kamao ko. Kailan natin sisimulan? Nagulat siya sa tanong ko. Kumain ka na muna. Masyado kang atat. 3 taon tayong hindi nagkita. Hindi ko alam kung may kinasama ka ba. Wala! Virgin pa rin ako. Napasigaw ako. Natulala ang mga kasambahay sa narinig. Nakagat ko ang ibabang labi ko at nakaramdam ng hiya. Hininaan ko ang boses ko. Ano bang tingin mo sa akin? Cheater? Kasal ako. Ba't mo naiisip yun? Baka kasi gawain mo. Umangat ang sulok ng labi niya. 5 taon akong hindi nakaranas ng dahil sa'yo. Kaya dapat maghanda ka kapag naihiga na kita sa kama. Hindi ako magpipigil. Ngumisi siya nang makitang hindi na maipinta ang aking muka. Huwag ka mag-alala. Kapag naghiwalay na tayo, unlimited mo na yung magagawa. Sambit ko na siya namang ikinawala ng ngisi niya.
O di panalo tuloy ako. Naka-adjust ako sa bagong paligid ko. Nanibaguhan ako na hindi nagtatrabaho dahil may nagtatrabaho na para sa akin. Hindi rin marites sa mga nandito at higit sa lahat, walang demonyitang mother-in-law. Busy nga si Marco sa kanyang trabaho. Nang magising ako kanina, nakita ko na lang na may meeting na agad sa kanyang laptop. Sobrang workaholic ng lalaki na parabang doon na lamang umiikot ang mundo niya. Paano kami magkakaanak niyan kung sa trabaho niya lang binaba yung sarili niya? O baka naman wala talaga siyang balak magkaanak para hindi kami maghiwalay. Para habang buhay ako magdudusa sa piling niya. Hindi maaari. Dapat lang na magkaanak na kami. Hindi ko ibig makasama habang buhay ang pamilyang nagpakulong sa tatay ko. Marami akong ginawa para lang pansinin ako ni Marco. Nagsuot ako ng sexing damit sa harapan niya para lang tumigil siya sa trabaho niya. Pero deadma lang sa kanya. Halos itapon ko ng sarili ko para lang may mangyari sa amin pero kadalasan, hindi nangyayari dahil sa lintig na trabaho niya. Kaya't nang hindi na ako makatiis, sinugod ko na siya sa gitna ng kanyang opisina at sa gitna ng kanyang pagtatrabaho. Padabog kong inilapag ang dalawa kong kamay sa kanyang desk at mariin siyang tiningnan. Nagulat siya sa ginawa ko. Bakit? Iniiwasan mo ba ako? Diretsahan kong sabi. Naibaba niya ang phone niya at saka tiningnan ako. Anong ibig mong sabihin? Ikaw tong nagsabi sa akin na gusto mong magkaanak, pero ikaw tong iwas ng iwas sa akin. Hindi ako nakikipaglokohan dito, Marco. Sabihin mo lang sa akin na ayaw mo. Para sa iba ko nilang gagawin at sa ganun, mapipilitan kang hiwalayan na ako. Napatayo siya sa ginawa ko. Anong sabi mo? Ngumisi ako. Sa tingin mo, hindi ko kayang gawin yon? Wala akong pake kung masirang dignidad ko. Total, galit naman ang mga Ferrer sa akin. Makukulong ako. Panigurado yon kung magpabuntis ako sa iba. Pero mabuti na yon. Makukulong ako na hiwalay sa'yo. Kaya magtrabaho ka lang. Isang araw hindi mo na ako makikita rito. Umatras na ako at saka lumabas na ng kanyang opisina na inis na inis. Pwede naman niya akong hiwalayan kung ayaw niya na. Pabor pa nga ako ron dahil paniguradong magpapalit siya ng mama niya sa saya. Nang ginawa akong pambayad ni Papa bago siya makulong, halos lahat ng kapamilya ni Marco, tutol. Siya lang naman itong nag-insist na pakasalan ako bilang pambayad ng Papa niya. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung ano nakuha niya sa kasalang ito eh. Kasi ako, nung kinasal kami't na natili sa poder niya, impyerno ang naranasan ko. Lalo na nung naging busy siya. At iisang bahay namin ng mama niya. Marco's point of view. Paulit-ulit kong hinihilot ang aking sentido habang tinitiis ang mapang-asar na tawa ng aking kaibigan na si Hiro na siyang kausap ko sa phone nang sinugod ako ng aking asawa sa opisina. Narinig niya ang buong usapan namin kaya ngayon hindi na ako makakatakas sa mga tanong at asar niya. Stop laughing, Hiro. Paano hindi ako matatawa? Iniiwasan mo yung asawa mo? Bro, 5 taong ka ng tigang. Sabi mo nga nung ikinasal kayo, walang nangyari sa inyo, di ba? Mas lalo pang nadagdagan nung naglayas siya. Ngayon ang asawa mo nang gumagawa ng paraan para sa'yo. Ayaw mo na? Umigting ang pangako. Alam ko kung bakit niya ginagawa yun. Hindi ko gusto yun. Malamig kong sabit bumuga ng hangin. Kasi kapag tototohanin ko yun at mabuntis siya, paniguradong nagpaplano na yun na iwan ako. Ang dami kong ginawa para lamang hindi mangyari yun. Una pa lang, alam ko na hindi siya mapupunta sa akin. Pero ginawa kong makakaya ko para sa akin siya mapunta. Bago makulong ang ama niya, marami na ang mga anak ng politicians at saka businessman ang interesadong kunin siya upang hindi siya lulubog kasamang ama niya. Kaya nang inalok siya ng papa niya sa akin, hindi ako nagdalawang isip. Kahit ayaw ng pamilya ko, hindi ko iniisip ang nararamdaman nila dahil mas iniisip kong nararamdaman ko. Bakit hindi mo na lang kasi aminin sa asawa mo na matagal mo na siyang gusto? Natahimik ako. Kung aamin ako bigla, baka mas lalo siyang determinadong makipaghiwalay. Kung ayaw mo siyang mabuntis pero gusto mo siyang tikman, marami namang paraan dyan, Marco. Hindi kailangan ng kondom at pills, Marco. Basta matalino ka lang kung paano gagawin, mangyayari yun. Binaba ko na lamang ang tawag ko dahil alam kong wala rin ako makukuhang matinong sagot sa kaibigan ko. Tinapos ko ng lahat ng pendings ko para matapos na at nang ayusin na ang relasyon ko kay Claret.
Ayoko nang maulit na maglalaya siya dahil kinakabahan ako na sa susunod, hindi ko na siya makikita. Nang lumipas sa mga araw, hindi na ako pinansin ni Claret at nagsusungit sa akin. Kapag sasabay ako sa kanya sa pagkain, agad niyang tatapusin para lang hindi ako makasama sa iisang hapag. Kapag sa sala naman, irap siya ng irap. At pagdating naman sa kwarto, may unan pang nakaharang para lang hindi kami magkatabi. Kaya naman ang hindi ako nakatiis, talagang inagahan ko talaga sa kusina para magluto at inagahan ko ring maupo sa upuan sa dining area. Kaya nang dumating siya, natigilan siya at napabuntong hininga. Mamaya na lang ako kakain. Walang gana niyang sabi, tatalikod na sana nang magsalita ako. Sandali! Tumayo ako mula sa pagkakaupo at saka lumapit sa kanya. Sabay na tayong kumain. Nagluto ako. Hindi siya tumingin sa akin. Nagluto ako ng paborito mo. Napalingon siya sa akin. Alam mo ang paborito ko? Tumango ako. Umawang ang labi niya't napatingin sa lamesa. Naroroon ang kanyang paboritong agahan. Mahilig kasi siya sa omelette at bacon. Yun ang nalaman ko mula sa mga dating kasambahay sa mansyon. Nakita kong natatakam siya pero dahil inis siya sa akin, paniguradong mangingibabaw ang pride niya kaysa ang kumain. Hinawakan kong kamay niya bago pa man niya magawa yun. Napatingin siya sa kamay namin. Sabay na tayong kumain. Pag-uusapan natin pagkatapos ng tungkol sa kasal natin. Ani ko. Pumayag si Claret sa gusto ko at sabay kaming kumain. Nung una matamlay siyang kumakain dahil alam kong may inis siya sa akin pero nagtagal. Nakita ko na nasiyahan siya sa kinakain at napangiti na lamang ako. October 15. Sambit ko nang nasa sala kami. Ha? October 15. We will consummate our marriage. Seryosong sabi ko. And I'll make sure that you'll be pregnant. Tutupad ka ba sa usapan? Paninigurado niya. Tumango ako. Oo, at hindi lang yon. Ilalabas ko rin sa kulungan ng papa mo. Namilog ang kanyang mata. Mukhang hindi niya inaasahan ang idinagdag kong alok. Talaga? Oo. Tutal kapag nagkaanak na tayo, ibig sabihin bayad na siya sa muntik niyang pagpatay kay papa. Kaya hanggat naririto ka sa poder ko, magiging asawa kita at bibigyan mo ko ng anak. Kita ko na kumuyom ang kamao niya sa kanyang hita. Ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon sa gusto ko. Natapos na ang pag-iwas ni Claret sa akin at magaan na ang aurang nakarehistro sa kanyang mukha. 2 linggo pa naman ang schedule ng pag-iisa ng aming katawan, kaya't marami pang araw para maghanda. Pero sa gitna ng mga araw na yon, nakatanggap na lamang ako ng balita mula sa mansyon na nalaman ni Mama ang pagbili ko ng bagong bahay. Malayo sa kanila't narito na agad siya. Mama, nasambit ko na lang nang makita ko siya sa labas ng bahay. Kasama ang mga tauhan ni Papa. Kita ko na pinasadahan ni Mama ng tingin ng bahay ko bago ko tiningnan. Kita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Nandito ang babaeng yon? Mama. Lumayas na ang babaeng yon tapos ibinalik mo pa. Binilhan mo pa ng bahay? Para ano? Para malayo sa akin? Ako pa talagang akala mong masama rito, ha anak? Bumuntong hininga ko. Asawa ko si Claret. Anak siya ng lalaking Tomb Raider sa papa mo at muntik nang pumatay sa kanya. Pagputol ni Mama sa akin. Hindi niya deserve ang itrato ng ganito, anak. Umalis na yan eh. Iniwang ka na niya, hindi ba? Bakit hindi mo na lang pawalan? Marami namang babae dyan. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon kung bakit mo tinanggap ang alok ng papa niya. Kahit kailan hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamilya natin. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na, Mama. Kaya ako ibinukod si Claret mula sa inyo dahil kinakawawa niyo siya. I have the right to stay away. Lalo na't relasyon ko ito. Hindi makapaniwala si Mama sa akin. Huwag mong sabihin. Gusto mong babaeng yan kaya't hirap na hirap kang hiwalayan? Hindi ako sumagot. Napaatras si Mama at napatakip sa kanyang bibig. Kahit tahimik ako, naiintindihan agad yun ni Mama. Hindi. Paniguradong nagayuma ka lang ng babaeng yan. Anya't hinawakan niyang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng paraan para gumaling ka. What are you talking about, Mama? Paniguradong ginayuma ka ng babaeng yan, anak. Kasi kung hindi siya nagpakasal sa'yo, lugmok yan sa kahirapan.
Wala na siyang mapupuntahan dahil ang tanging pamilya niya nasa kulungan na. Napailing ako sa sinabi ni Mama at sinenyosan ng mga kasama niya. Iuwi mo na si Mama, baka kailangan niya ng uminom ng gamot. Ani ko sa inis. Nalaglag ang panga ni Mama. Anong ibig mo sabihin? Sinasabi mo ba na baliw ako, anak? Bakit ako gagayumahin ni Claret, Mama? Wala nga yung gusto sa akin. Sa akin ka dapat mag-alala, Mama. Baka sa sobrang desperasyon kong magustuhan niya, ako pang gagayuma sa kanya. Kaya umuwi ka na, Mama. Ayoko ng gulo. Baka mainis pa ako at hindi na kita kakausapin pa. Natulala na lamang si Mama sa sinabi ko at hinayaan ng sarili na sumama sa kanyang mga kasama na umalis sa lugar na ito. Umigting ang pangakot na pabuntong hininga na lamang. Mahal na mahal ko si Mama, pero hindi ko gusto na sirain niya ang relasyon namin ni Claret. Masyado siyang nag-aalala na baka gagamitin ako ng asawa ko. Ni katitinga na yaman ko ayaw gamitin. Claret's point of view. Hindi ko maipagkakaila na simula na magkausap kami ng maayos ni Marco, gumaan ang pakiramdam kong manirahan kasama siya. Kaya nang marinig ko na ipinagtatanggol niya ako mula sa kanyang ina, ay siyang hindi ko yun inaasahan. Sino ba naman ako para ipagtanggol, hindi ba? Kahit asawa niya ako, anak pa rin ako ng taong tumraydor sa pamilya nila. Kaya ang tratuhin ng ganun ang kanyang ina para sa akin, ay siyang nagpahaplos sa aking puso. Natouch ako kahit pilit kong i-deny na sa unang pagkakataon, bukod sa papa ko, may nagtanggol sa akin. Hindi ko na lang masyadong iniisip ang tungkol sa pamilya nila at nag-focus na lamang sa aking sarili. Kailangan kong tumupad sa usapan, kapalit ng pagkalaya ko sa relasyon na ito at ang pagkalaya ni Papa. Wala naman sigurong rason para hindi to pa rin ni Marcong ipinangako niya. Mas mahalaga sa kanyang magkaroon ng tagapagmana, kaya't kailangan niya ng anak. Nang dumating na ang petsa 15 ng Oktubre, hindi na ako mapakali. Umalis kasi si Marco sa petsang ito at sabi ng kasambahay ay gagabihin. Handa na ang lahat sa kwarto. Kinabahan nga ako sa totoo lang dahil ngayon pa lang namin gagawin to after 5 years of marriage. Napatingin ako sa oras. 8:00 na ng gabi at wala pa rin si Marco. Uuwi kaya siya? Upang hindi mabagot sa paghihintay, naisipan kong uminom ng alak. Mag-isa ako sa kwarto na umiinom para hindi rin ako kabahan pagdating niya. Wala pa rin. Napasimangot ako nang makitang 10:00 na ng gabi. 2 oras na akong umiinom at umiikot ng mundo ko. Sarap na sarap ako sa alak, hindi pa rin umuwi ang Marco na yun. Scammer! Napakurap-kurap ako para linawin ang sariling paningin. Kapag hindi dumating ang lalaki yun, ibig sabihin lang nun, sinungaling siya't scammer. Anikot uminom ng panghuling bote ng alak. Nang tingnan ko mga bote na nasa lamesa, napangisi ako. Hindi ko akalain na kaya ko palang uminom ng ganyang karami. Nakayuko ng ulo ko't halos mahiga na sa lamesa nang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nag-angat ako ng tingin at saka ngumisi. Andito na pala ang asawa kong scammer. Lasing kong sabit nang tumayo ako mula sa pagkakaupo. Muntik na akong matumba sa kalasingan. What happened? Scammer ka! Lumapit ako sa kanya saka siya kinwelyuhan. Hindi mo ba alam kung anong petsa ngayon? Hinaplos kong mukha niya at ngumisi ako sa kanya. Ang pogi mo pala, no? Hindi na maipinta ni Marco ang kanya mukha. Lasing ka. Nagpakalasing ako para may lakas ng loob ako. Ano? Iniiwasan mo ba ako? Ayaw mo akong anakan? Bakit? Wala kang planong hiwalayan ako, no? Humiwalay siya sa akin at tumalikod. Hindi ako nakikisiping sa mga lasing. Kumuyom ang kamao ko at wala sa sariling hinubad ang roba na suot ko at hinayaan tong mahulog sa sahig. Nang lumingon si Marco sa akin, nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakita niya ang kabuuan ko. Claret! Handa na ako para sa iyo, Marco. Ano? Ako nang naghubad sa harapan mo. Ayaw mo pa rin. Kita kong iritasyon sa kanyang mukha at mabigat na humakbang pabalik sa akin. Akala ko hahawakan niya na ako pero kinuha niya ang roba ko at isinuot pabalik sa akin. Umawang ang labi ko sa ginawa niya. Gaya ng sabi ko, hindi ako nakikipagsiping sa lasing. Matulog ka na. Parang gusto ko nang magpalapon sa lupa. Totoo ba to?
Tinanggihan ako ni Marco kahit naghubad na ako sa harapan niya. Naibagsak kong balikat ko at saka bumalik sa lamesa para sana uminom pa pero pinigilan ako ni Marco. Tama na, Anya. Pasensya na kung natagalan ako sa pag-uwi. Umuwi ako sa mansyon dahil may emergency. Hindi ka na lang sana bumalik. Malamig kong sabi at saka iwinaksi ang kamay niya sa kamay ko. Tumalikod ako at saka ibinagsak ang sarili sa kama. Nakatulog ako dahil sa kalasingan at kinaumagahan. Natulala na lamang ako sa kisame. Naalala ko kasi ang ginawa ko kagabi. At ngayong hindi na ako lasing, hiyang-hiya ako. Gusto ko na lamang magpalamon sa lupa sa sobrang kahihiyan. Napaigtad ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Nang tingnan ko ito, lumabas ang bagong ligo na si Marco. Nang magkatinginan kami, nag-init ang buong mukha ko at tinakpan ang sarili ng kumot para hindi ko siya makaharap. Bakit ba ako naglasing? Ganun na ba ako kadesperada? Sa gitna ng aking pagtatago, naamoy ko ang body soap ni Marco kaya't humigpit ang kapit ko sa kumot. Claret. Napasinghap ako nang marinig ko ang boses ni Marco malapit sa akin at kasabay noon, puwersahang hinila palayo sa akin ang kumot na nakatakip sa aking sarili. Kaya't nawala ito at bumungad sa akin ang bagong ligo na si Marco na nasa kama na at hubad-hubad. Nanlaki ang matakot na estatwa dahil sa nakita. Tumutulo pa kasi ang tubig sa kanyang buhok at saka tayong-tayo ang sundalo niya ngayon. Totoo ba yun? Bakit nakatutok sa akin? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Nauutal kong tanong. Hindi ka nalasing, hindi ba? Simulan na natin ang naudlot kagabi. At napatili ako nang dinaganan niya ako at diretsyong hinalikan sa labi. Hindi ako nakasabay sa sobrang bilis. Marco! Tawag ko sa kanyang pangalan nang bumaba ang kanyang halik sa aking leeg. Tumingala siya sa akin saglit at bumulong sa aking tenga. I'll make you pregnant, Claret. Hindi ako nakapag-breakfast sa umaga na yon dahil ibang naging agahan ko. Para akong natauhan sa mga pinagagawa ko sa buhay dahil nang nangyari na sa totoong buhay ang gusto kong mangyari. Napagtanto ko na hindi pala siya ganun kadali. Iyak at hiyaw ang lumabas sa aking bibig ng mag-isang katawan namin ni Marco sa umaga. Hindi ko nakayanan ng kanyang enerhiya dahil nawalan agad ako ng lakas sa unang beses. Hindi na yun nasundan dahil nawalan ako ng malay sa sobrang pagod. Kaya't pagising ko, hiyang-hiya akong humarap kay Marco na ngayon ay nakatitig sa akin. Hindi ka ba natulog? Tanong ko't sinubukan kong bumangon paupo kaso mahapdi ang aking gitna. Para akong pinunit. Masakit pa ba? Yun ang tanong niya imbis na sagutin ako. Malamang, masakit eh. First time ko at hindi ko akalain na ganyan pala kalaki. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Pero ayos lang, mabubuntis naman na siguro ako. Hindi naman porket may nangyari na mabubuntis ka kagad. Napatingin ako kay Marco. Anong ibig mong sabihin? Kailangan maraming beses nating gawin para makabuo tayo, Claret. Nanindig ang aking balahibo dahil sa sinabi ni Marco. Ibig ba niyang sabihin, hindi lang isang beses? Kailangan maraming beses hanggang sa mabuntis ako? Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Pero hindi na muna ngayon dahil alam kong pagod ka't mahapdi pa rin. Ayokong mawalan ka ng malay sa susunod. Kailangan mong masanay, Claret. Napapikit ako sa kanyang sinabi. Masyado siyang malaki para masanay ako. Mabuti at buhay pa ako. Sa puntong ito, parang ayaw ko nang maulit at mas gugustuhin na mabuntis agad. Kaso gaya ng sabi niya, hindi naman porket nag-make love kami, mabubuntis ako agad. Pero magbabakasakali pa rin ako. Wala namang imposible. Hindi na masyadong busy si Marco simula nang mag-consummate ang aming kasal. At iyon ang isa sa mga ikinababahala ko. Kahit lumipas ng ilang linggo, wala pa rin akong nararamdaman na pagbabago sa aking sarili. Bukod nga lang sa nagkalaman ako dahil palagi akong pinapakain ng asawa ko ng luto niya. Hindi ka pa buntis, Mrs. Ferrer. Ani ng doktor sa akin nang magpa-check up ako. Nakagat kong ibabang labi ko dahil sa dismaya. Sige po, thank you po. Hindi maitago ang pagkadismaya ko. Gusto ko nang mabuntis para makalaya sa sitwasyon na ito pero mukhang hindi siya madali.
Mukhang kailangan naming umulit hanggang sa makita ko ng resulta. Pag uwi ko sa bahay, nadatnan ko agad ang aking asawa. Nagbabasa siya ng magazine at nang makita ko, iniwan niya ito at lumapit sa akin. "Saan ka galing?" tanong niya. "May binili lang ako." Bumuntong hininga siya at may kinuha sa lamesa. Isa itong bouquet ng pulang rosas. Inamoy niya ito bago lumapit sa akin at ibinigay yon. Nagtataka ko siyang tiningnan. "Bakit? Bawal bang bigyan ng bulaklak ang asawa ko?" Tinanggap ko ang bulaklak at nagtagal ang tingin dito. Naramdaman ko rin ang paggapang ng kamay niya sa bewang ko kaya't binalingan ko siya. "Sabay na tayong kumain, tapos na ako magluto." Maraming iniluto si Marco na hapunan. Kadalasan sa mga ito ay ang mga specialty niya na masasarap. Pero hindi ko magawang mag-enjoy dahil sa balitang narinig ko ngayon. At alam ko na napapansin yun ng asawa ko. "Bakit?" Nakagat kong ibabang labi ko at nanatili ang tingin sa pinggan ko. Hindi pa ako buntis." "Ha?" Tiningnan ko siya. "Nagpa-check up ako kanina sa doktor eh. Hindi ako buntis." Umigting ang kanyang panga. "Gaya nga ng sabi ko, hindi madaling mabuntis, Gaya." "Gawin natin ulit?" Determinado kong sabi. "Marco." "Katawan lang bang habol mo sa akin, Claret?" Hindi ko inaasahan ang kanyang tanong. Niyakap niya pa ang kanyang katawan na parabang aping-api siya. Na parabang nilaspag ko siya ng husto. "Ano bang..." "Hindi ko naman tatanggihan ang gusto mong mangyari, Claret. Ang akin lang, maghinay-hinay lamang tayo. Darating din tayo dyan. Mabubuntis ka rin. Sa ngayon kumain ka na muna." Madrama niyang sabit balak pa akong subuan. "Kainin mo to. Kailangan mo magpalakas, Claret. Dahil baka hindi mo na kaya sa susunod. Napakahina pa naman ng iyong katawan." Napangiwi ako sa sinabi niya at walang magawa kung hindi tanggapin at kainin ang isinubo niya sa akin. Palaging narito si Marco sa bahay na ito. Hindi katulad nung bagong kasal kami na halos isang buwan ko lang siyang nakikita sa mansyon. Pero ngayon, halos magsawa na ako sa kanyang mukha. At isa pa, naging aktibo na rin ang aming sexual life. Kaya't kahit lumipas na mga buwan, nagtataka ako kung bakit hindi pa rin ako nabubuntis. "Dok, baog ba ako?" Yun ang tanong ko nang bumusita muli ako sa doktor. "Dok, aktibo naman po kami ng asawa ko. Bakit ho ganon?" "Hindi ka baog, Mrs. Ferrer." Ang asawa ko kaya? Baka siya ang baog." Umiling siya. "Nagpa-check up din ng iyong asawa. Siya'y hindi baog." Naibagsak ko ang balikat ko. Ano kayang problema? "Maghintay ka lamang, Mrs. Ferrer. May mga pagkakataon talaga na matagal mabigyan ng anak. Pero darating din yan. Tiwala lang." Lumabas ako sa klinik niya na bigong-bigo. Hindi ko matanggap na hindi pa rin ako buntis. Papaano ako makakalaya kay Marco at sa pamilya niya? Papaano ko mailalabas si Papa sa kulungan? Kumirot ang puso ko. Gusto ko nang makaalis sa pamilyang ito. Kahit naging mabuti naman si Marco sa akin, isa pa rin siyang Ferrer. Ang pamilya na tinraidor ni Papa. Kaya't hanggat maaari, gagawa ko ng paraan para hindi habang buhay na matatali sa kasal nito. Tumunog ang phone ko sa gitna ng kalungkutan ko. Nang silipon ko ito, pangalan ng aking asawang bumungad sa akin. Sinagot ko ito. "Hello? Nasaan ka?" "Pauwi na ako." Anikot naglalakad palayo sa klinik. "Aalis tayo ngayon. Kaarawan ngayon ni Papa. Kailangan nating magpunta." Natigilan ako sa paglalakad. Kaarawan ng Papa ni Marco at pupunta kami? Marco! Napabuga ko ng hangin upang gumaan naman ang aking pakiramdam. "Ikaw na lang ang pumunta." "Hindi pwede. Inaasahan ka ni Papa kaya kung nasaan ka man, sabihin mo sa akin dahil susunduin kita." Napalunok ako. Walang kaalam-alam si Marco na palagi ako nagpapacheck up sa doktor. Isang beses lang niyang nalaman ngunit hindi niya alam na palagi. Kaya't kinakailangan ko siyang bigyan ng address kung saan niya ako dapat susunduin. "Nandito ako sa mall." Ani ko tumakbong naglakad para makapunta sa mall malapit lang dito. "O sige." Binaba niya ng tawag pagkatapos. Hindi ko ibig makaharap muli ang pamilya ni Marco. Mabait naman ang papa niya na si Mr. Martin Ferrer. Kahit muntik na siyang patayin ni Papa noon, hindi siya kailanman naging malupit sa akin. Bukod kay Mr. Martin,
Lahat ay mainit ng dugo sa akin, kaya't ayaw kong magpunta sana. Marco! Bungad ko agad paglabas niya ng kotse. Hindi ako pupunta... Namilog ang aking mata nang halikan niya ako sa labi. Saglit lang yun kaya't nang kumalas siya. Sobrang laki ng mata ko na parang lalabas na ito. Pupunta ka. Kinuha niyang kamay ko at pinagsalikop ito sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na babastusin ka ron, Claret. Pero pamilya mo sila. At asawa kita. At isa pa, si Papang ibig kang makita. Pumikit ka lang kung makita mo si Mama. Hindi ko maiwasang matawa sa sinabi niya. Baliw. Natawa rin siya. Tama naman ako, di ba? Alam kong mainit ang ulo ni Mama sa'yo. Wala na tayong magagawa ron kahit huwag mo na lang siyang pansinin, okay? Okay. Ano ba? Mahina ko siyang hinampas nang halikan niya muli ako sa labi. Kailangan bang halikan? Maraming tao oh. Hindi ka ba nahihiya? Hinapit niya ang aking bewang. Ano bang pakialam nila? Asawa na kita. Pupwede kitang halikan kung kailan ko gusto. Nawala na tuloy ang kaba sa aking dibdib dahil sa ginawa ni Marco. Sa isang iglap, napalitan to ng matinding pagtibok. Para itong hindi mapakali. Ang labi ko, kahit nasa biyahe na kami, mainit pa rin at ramdam ko pa rin ang labi niya. Uminit ang pisngi ko sa hindi malamang dahilan. Sa hiwalayan pa rin naman ang wakas nito, ngunit bakit ako nakakaramdam ng ganito? May epekto na ba si Marco Ferrer sa puso ko? Wala sa sariling pinakiramdaman ko ang aking puso sa pamamagitan ng paglalagay ng aking palad sa tapat ng aking dibdib. Mabilis ang tibok nito at hindi talaga mapakali. Are you okay? Napatalon ako sa gulat ng hawakan ni Marco ang aking kamay at nang mapatingin ako sa kanya, parang may paru-parong lumipad sa aking tiyan. Nakikiliti ako sa kanyang paghawak. Nagulat siya nang inalis ko ang kamay ko mula sa kanyang pagkakahawak. Okay lang ako. Agad akong nag-iwas ng tingin at nakagat ko ang ibabang labi. Hindi to maaari. Sa loob ng 5 taon, ngayon ko palang to naramdaman. Hindi to pwede. Pagdating namin sa mansyon ng mga Ferrer, maraming mga tao ang aming nakita. Mukhang enggrande nga ang kaarawan ng Padre de Pamilya. Pagpasok pa lamang namin, binati na kami ng mga staff na siyang naka-assign sa birthday na ito. Humawak ako sa braso ni Marco pagkapasok. Ramdam kong sariling kabakwat para akong mauubusan ng laway. Para akong pinapain ng sarili ko sa teritoryo ng aking kaaway. Kung hindi lang ako nakahawak kay Marco, baka kanina pa akong napaupo sa panginginig. I am here with you, ani Marco. Don't worry. At hinalikan niya ako sa pisngi. Nagkatinginan tuloy kami't napatango ako sa kanya. Maraming mga taong narito. Kadalasan ay mga politiko at businessman na siyang kilala ni Mr. Martin Ferrer. Hindi na ako nagulat na maraming bigating bisita dahil dating vice-presidente si Mr. Martin Ferrer. Marco! Humigpit ang hawak ko sa braso ni Marco nang lumapit sa amin ng kanyang ama na siyang may kaarawan ngayon. Kasama niya si tita na tumabang ang timpla ng mukha nang makita ko. Happy birthday, Papa! Pagbati ni Marco. Napalunok ako. Happy birthday po, Tito. Ngumiti si Mr. Martin sa akin. Maraming salamat. I'm glad you're here, Claret. Matagal na rin kitang hindi nakita. Enjoy yourself here, Claret. Thank you po. Umirap si tita sa narinig. Duh. She will just ruin this party, Martin. Bakit mo pa inimbitang anak ng traidor na yan? Mama. Saway ni Marco na seryoso ang mukha. Nag-usap na tayo tungkol dito. Not now, please. Birthday ni Papa ngayon. Well, whatever. Suit yourselves. Iniwan kami na mag-asawa at hindi na magaan ang pakiramdam ko. Parang gusto ko na lamang umuwi. Hindi ako bagay rito. Marami ang gustong kumausap sa asawa ko pero lahat ng mga ito ay tinatanggihan niya dahil wala akong makakasama. At sa totoo lang, nakukonsensya ako. Kaya naman sa gitna ng pagkain, kinausap ko siya. Marco, pwede mo namang paunlakan ng mga taong gustong kumausap sa'yo. Ani ko sa kanya. Ayos lang ako. Nagmumukha kasing pinagbabawalan kita. Hinawakan niya ang kamay kong may hawak na tinidor. Gusto ko na pinagbabawalan mo ko, Claret.
Umawang ang labi ko sa kanyang sinabi. And besides, ayoko rin namang makausap ang mga yan. Ngumiti siya sa akin. Iniwas kong tingin ko sa ngiti niyang nakakahawa. Ayokong masanay sa ganito. Lalo na't alam ko naman kung hanggang saan lang ang tungo nito. May lumapit sa amin na isang lalaki. Naka-business suit ito at malaki ang ngiti sa labi. Hindi to pinansin agad ni Marco kaya't akong nakausap niya. Mrs. Ferrer, magandang gabi. Magandang gabi po. Anikot na palingon kay Marco. I am here because I would like to talk to your husband. If it's okay with you? Magalang na pagtatanong niya. Aalma na sana si Marco ngunit inunahan ko na siya. Of course, you may. Lumaki ang ngiti ng lalaki. Thank you, Mrs. Ferrer. Sa iyo na ako nanghingi ng permiso kasi hindi ka raw pumapayag na makausap kami. Kaya't narito ako para kumpirmahin. Mukhang mali naman yata ang paratang niya sa iyo. Umigting ang pangakot hindi na nagsalita pa. Walang magawa ang asawa ko kung hindi ang kausapin ng lalaki. Medyo lumayo sila ng konti pero itong si Marco, panay ang baling sa akin na parabang hindi pinapakinggan ang kanyang kausap. Nilakihan ko siya ng mata. Ano bang problema niya? Hindi naman ako aalis. Ma'am? Napalingon ako sa nagsalita. Isa itong lalaki na nagsuserve sa party na ito. Sumama ka po sa akin. Pinapapunta ka ni Madam sa loob. Kumunot ang noo ko. Ni tita ba? May duda na ako rito pero ang bastos naman kung tatanggihan ko. O sige. Binalingan ko si Marco at naroroon na sa kausap ang tingin niya. Bumuntong hininga ko saka tumayo para sumama sa lalaki. Pagdating ko sa loob ng mansyon, since nasa labas naman ng party, dumiretso kami sa isang dining area na may mahabang lamesa. Doon ay nakita ko si tita kasama ang iba pang kaanak niyang babae. Natigilan ako sa nakita. Maupo ka! Malamig na wika ni tita. Sinunod ko naman siya. Naghila ako ng upuan at umupo sa pinakadulo na pwesto. Kita ko ang disgusto ng ibang kababaihan sa presensya ko. Titiisin ko na lamang to. Bakit po? Agad na bungad ko. Grabe! Totoo palang sinabi mo, tita. Walang modo ang naikasal kay Marco. Komento ng isang babae na mukhang hindi nalalayo sa edad ko. Bakit mo pa tinatanong? You're part of our family, iha. Isa kang Ferrer kaya't dapat lang na sumabay ka sa amin. Ani tita pero alam ko na sarkastiko ito. Huwag kang dikit ng dikit sa anak ko. Dahil sa'yo lumabo ang relasyon naming dalawa. Oh my gosh! Really tita? That's sad! React muli ng babae kanina. Yes, Gwen. Mula nang ikinasal siya sa babaeng yan, nalayo na sa akin si Marco. Ano kayang gayumang inilagay niya, no? Huminga ako ng malalim. Kung wala po kayong magandang sasabihin, babalik na ho ako sa labas. Hindi naman kita pinapunta rito para magsaya, iha. Narito ka para dinggin ang gusto ko. Sabihin niyo na po agad kung anong gusto mo para matapos na ito. Hindi ako narito para makipagplastikan sa inyo. Napatayo si tita dahil mukhang natrigger siya sa sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ka hinihiwalayan ng anak ko matapos mo siyang layasan ng 3 taon. Hindi ako masaya na bumalik ka sa bahay niya na para lang walang nangyari. Kahit kailan hindi ko gusto ang isang katulad mo, lalo na't anak ka ng isang traidor. Tanungin mong anak mo kung bakit niya pinakasalan ng isang katulad ko. Hindi ko na napigilan. Hindi ko naman ginustong matalit magkaroon ng Ferrer sa huli kong pangalan. Lalo na't may kasalanan si Papa sa inyo. At isa pa, hindi ko kailangang gayumahin ng anak ninyo dahil wala naman akong nikatiting na nararamdaman sa kanya. Sa katunayan, kung tutulungan mo akong maanal sa kanya, magpapasalamat pa ako sa iyo eh. Nalaglag ang panga nila sa sinabi ko. Tumayo na rin ako dahil wala akong oras makipag-away sa kanila. Alam ko namang wala akong laban at ayoko rin ng gulo kaya't umalis ako sa mansyon. Hindi muna ako bumalik sa lamesa ko kanina dahil baka makita ni Marco ang busangot kong pagmumukha. Ayoko namang mag-away na naman sila ng mama niya kaya upang makalanghap ng saktong hangin, lumabas ako sa lugar at tumambay muna sa may parking lot. Noong hindi pa traidor si Papa, kasali kami sa ganitong event. Kapag may mga party, binibihisan ako ni Papa ng magagandang damit. Nakita ko na si Mr. Martin noong magkaibigan pa sila ni Papa. At hanggang ngayon,
Mabuti pa rin siyang tao kahit tinraidor siya ni Papa. Hindi ko nga alam na may anak pala siya na hindi nalalayo sa edad ko. Hindi ko pa kilala si Marco noon. Saka lang napag-alaman kong ikakasal ako bilang pambayad sa kasamaan ni Papa. Abay, nag-iisa ka lang yata, Binibini. Natigil ako sa matinding pag-iisip tungkol sa nakaraan at nilingon ng may-ari ng boses. Napaatras ako nang makita na isa itong lalaking nakamaskara. Sino ka? Hindi mo na ako dapat makilala pa. Nandito ako para kunin ka. Namilog ang mata ko sa sinabi niya't nang humakbang siya palapit. Umatras ako't umambang tatakbo pabalik sa mansyon nang may dalawang lalaking nakamaskarang humarang. Bumilis ang paghinga ko at natakot agad sa sarili kong buhay. Sino kayo? Mabilis na lumapit sa akin ng lalaki at sinuntok ako sa tiyan kaya't nawalan ako ng hininga. Agad niya akong binuhat na para akong sako at mabilis na ipinasok sa isang van. At nang naroroon na ako, puwersahan nilang pinamoy sa akin ng isang panyo na nagresulta ng pagkawalan ko ng malay. Nang magkamalay ako, nakita ko na lamang ang sarili kong nakahiga sa sahig. Nakataling aking kamay at paa at narinig ko ang tawanan ng mga kalalakihan. Hindi pamilyar sa akin ang lugar at base sa mga nakapintura sa pader, mukhang abandonadong gusali ito. Gising na pala ang prinsesa! Napasinghap ako nang makita kong isang lalaki. Nakamaskara pa rin siya at may baril pa sa kanyang kamay. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nag-squat siya sa aking harapan at hinawakan ng baba ko. Narito kami para tulungan ka. Anong sinasabi mo? Nalaman namin na tinakbuhan mo pala si Marco Ferrer matapos ang 2nd taon ng inyong kasal. 3 taon kang nagtatago bago kanya nahulit ibinalik sa kanya. Ngayon, kinuha ka namin para matupad ang gusto mo. Gusto mo siyang hiwalayan, hindi ba? Hindi ako nagsalita. Humigpit naman ang hawak niya sa baba ko. Mabuti ang desisyon na yan. Hindi magandang tingnan ng anak ng isang traidor. Mananatili sa poder ng kaaway. Napakatang talaga ng tatay mong yan. Namilog ang mga mata ko. Kilala mo si Papa? Oo. Isa siya sa pinagkatiwalaan ng aking ama. Tinraidor niya ang mga Ferrer para sa amin. At ikaw na ipinangako niya sa akin, napunta sa Ferrer na yun. Napasinghap ako. Anong ibig niyang sabihin? Tinraidor niya kami nang hindi niya napatay si Martin Ferrer. Sinadya niya talagang hindi matamaan ng lalaking yun at sinadya ring magpahuli. At ikaw, ginawa kang pambayad ng mga Ferrer na yun. Mautak yung ama mo. Talaga namang gumawa siya ng paraan para hindi ka mapunta sa amin. Bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Hindi ko kasi lubos maintindihan ang kanyang sinasabi. Kaya ngayon, itatama natin ang pagkakamali ng iyong ama. Ililigtas kita sa mga Ferrer na yon. Hihiwalayan mo siya at magpapakasal ka sa akin. Anya tuluyan niya nang tinanggal ang kanyang maskara. Namilog ang mata ko nang makita siya. Paulo? Ngumisi siya. Mabutit nakilala mo pa ako, Claret. Umigting ang aking panga. Si Paulo'y anak ng politikong pinaninindigan ni Papa nung traidorin niya mga Ferrer. Noon pa man ay may pagnanasa na siya sa akin at halos piliting maikasal sa kanya. Kung siya lang din naman ang kapalit kapag hihiwalayin ko si Marco, wag na lang. Silang dahilan kung bakit na brainwash si Papa. Sila ang tuluyang masama. Alam kong may dahilan si Papa kung bakit niya nagawang traidorin ng mga Ferrer. Hindi ako magpapakasal sa'yo! Sigaw ko agad. Hinawakan niya ang mukha ko at inipit to gamit ang kanyang kamay. Hanggang ngayon tinatanggihan mo pa rin ako? Lumaki ang kanyang mata na para bang gigil na gigil sa akin. Anong gusto mo? Papatayin ko ba ang tatay mong tumraidor sa amin para pumayag ka? Nanlilisik ang aking mga mata nang tingnan ko siya kaya't binitawan niya ako. Hindi naman talaga traidor yung ama mo sa mga Ferrer eh. Masyado lang nainggit si ama dahil maimpluwensyang iyong ama. At siyang isa sa dahilan ng pagkapanalo ng Ferrer na yun noon. Kaya nang sinubukan siyang alukin ng malaking halaga, i-endorse lang si Papa. Tumanggi siya dahil para kay Ferrer lamang siya. Pero matalino si Papa. Kinakailangan niyang bantaan ang buhay ng nag-iisa niyang anak para talikurin niya ang mga Ferrer. Mahal na mahal ka ng tatay mo eh. Hindi ka niya hahayaang mamatay kaya't pumanig siya sa amin. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig.
Dahil sa akin, kaya siya pumanig sa masama. Dahil lang sa akin, kaya siya nakulong. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Gusto ko tuloy makita si Papa at yakapin. Masyado siyang naiipit sa dalawang pamilya na magkalaban. Sigurado akong hinahanap ka na ng asawa mo, pero sa pagkakaalam ko sa mga Ferrer, ayaw na nilang makipaglaban pa sa amin dahil nagretiro na si Martin sa politika. Kaya kapag nalaman nilang nasa akin ka, sigurado ako na pababayaan ka nila kasi anak ka ng traidor. Marcos' point of view. Matagal na tapos ang pag-uusap namin ni Mr. Blanco dahil marami siyang kinikwento tungkol sa negosyo ko. Bukod ron, nagtanong din siya kung sasabak din ba ako sa politika na siyang sinagot ko agad. Wala akong interes sa politika at ayaw rin ni Papa na pumasok ako ron. Kontento na ako sa buhay ko na payapa kahit ayoko na. Matapos ang aming pag-uusap, bumalik ako sa table para lang madatnan ng hindi natapos na pagkain ng asawa ko. Nakita mo ba ang asawa ko? Tanong ko sa staff. Nasa loob po ng mansyon. Ipinatawag po ni Madam kanina eh. Kumunot ang noo ko sa narinig at agad pumasok sa mansyon. Dumiretso ako sa dining area dahil alam kong naroroon si Mama. Nakita ko silang nagtatawanan kasama ang aking mga pinsang babae. At nang makita ko'y natigilan sila. Anak? Ani Mama. Tiningnan ko ang buong dining area at wala akong makitang Claret. Nasaan ang asawa ko? Agad na tanong ko. Umismid ang pinsan kong si Gwen at nagsalita. Talagang una mo pang hinanap ang asawa mo kesa sa mama mo? Sinamaan ko siya ng tingin. Huwag kang mag-alala, Gwen. Sanay na ako sa anak ko. Binalingan ako ni Mama. Wala na rito si Claret. Inimbitahan lang namin siya na sumabay sa amin pero bastos ang bibig ng asawa mo at nag-walk out. May sinabi ka na naman bang masama sa asawa ko? Sinisisi mo na naman ba ako, anak, na nag-walk out ang asawa mo? Hindi na lang ako nagsalita at saka umalis na. Narinig ko pa ang pagtawag ni Mama sa pangalan ko ngunit hindi ko na ito pinakinggan. Sinubukan kong tawagan ng kanyang phone ngunit ring lang to ng ring. Bumilis ang lakad ko palabas ng bahay para hanapin siya. Anak, uuwi ka na? Nakasalubong ko si Papa. Hahanapin ko ang asawa ko. Kumunot ang noo niya. O bakit? May nangyari ba? Happy birthday muli, Papa. Mauna na ako. Tanging sabi ko't patakbong lumabas ng gate. Patuloy rin sa pagring ang numero ni Claret ngunit hindi siya sumasagot. Papalapit na ako sa kotse ko sa parking lot nang marinig ko ang tunog ng isang cellphone sa may lupa. Hinahanap ko ito at nakita ko ang isang phone na nasa semento. Agad ko itong kinuha at namilog ang mata ko nang makitang phone to ng asawa ko at nagre-ring ito dahil ako ang tumatawag. Nasaan ka, Claret? Agad kong tinawagan ng mga tauhan ko at agad naman silang nagtungo sa akin. Sir? Hanapin niyo si Claret. Baka hindi pa nakakalayo. Sambit ko sa kanila. Tumingala rin ako sa CCTV at naisipan ko na i-review to. Kaso walang na-record na pag-alis ng asawa ko dahil nasira pa lang CCTV. Mukhang may sumadyang sirain to. Nawawala si Claret? Ani Mama nang makita niya akong tinitingnan ng CCTV ng mansyon. Natapos na ang party at hindi pa rin ako mapakali. Kinalkal ko rin ang ibang CCTV at ganun din. Sira. Baka naman naglayas na. Ani Mama. Gaya ng ginagawa niya noon. Hindi ko pinansin ang komentaryo ni Mama. Hayaan mo na lang siya, Marco. Uuwi din yan. Will you shut up, Mama? Nagulat siya sa sigaw ko. Agad akong nakonsensya pero hindi ko na kasi mapigilan. Baka naman sobrang saya mo na ngayon dahil iniwan na ako ng asawa ko. Sabi mo nag-walk out. Wala siya sa bahay. Hindi siya umuwi ron. Pinuntahan ng tauhan ko sa lugar kung saan ko siya nahanap. Wala. Maybe you're behind this? Saan mo tinago ang asawa ko? Mabilis akong sinampal ni Mama. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Huh? What do you think of me? A syndicate? Hindi ko gustong babaeng yon para sa'yo. Aaminin ko yon. Pero napakasakit na pagdudahan mo ko sa kriminal na gawain. Hindi ako umimik. Bakit mo ba pinakasalan ng babaeng yun? Siya ang dahilan kung bakit na tayo nagkakagulo-gulo. Hindi mo man nang inisip ang nararamdaman ng pamilya mo. Tinanggap mo ang babaeng yun at pinakasalan mo pa. Kahit alam mong anak siya ng lalaking tumraidor sa ama mo at muntikan pang kumitil sa buhay niya. Kumuyom ang kamao ko. Sinabi ng babaeng yun sa mismong harapan ko kagabi na hindi kanya gusto at sasaya siya kapag tinulungan ko siyang maghiwalay kayo.
Ani Mama na nagpakuha sa akin ng atensyon. Gusto mong babaeng yon ngunit hindi ka naman niya gusto. Papaano niya ako magugustuhan, Mama, kung malupit ka sa kanya? Namilog ang mata ni Mama. Matagal ko nang gusto ang babaeng yun. Kahit hindi pa tinatraydor si Papa. Gusto ko ng babaeng yun. Marami ang nangangarap sa kanya. Marami ang gusto siyang maging asawa lalo na noong nakulong ang papa niya. Maraming nag-aalok ng kayamanan para pakasalan siya. Para kahit nakakulong ang papa niya, magaan pa rin ang buhay niya. Pero akong pinili ng kanyang ama. Inasa niya sa tinraydor niya ang buhay ng anak niya. Mama, at ang babaeng pilit mong sinisiraan sa akin, mahal na mahal ko yun. At hanggat maaari, hindi ko gustong mahiwalay sa kanya. Kaya't hayaan mo na ako, Mama. Kung ayaw mo sa kanya, wala na akong magagawa. Hindi ko siya ipipilit sa pamilyang ito. Ako mismo ang maglalayo sa kanya. Walang record ng CCTV kung saan makikita ang pag-alis ni Claret. Umabot na lamang ng isang araw. Wala pa ring balita sa kanya. Anak, lumapit si Mama sa akin. May dala siyang pagkain habang ako'y panay-review sa CCTV ng mansyon. Kumain ka na muna. Wala ka pang tulog. Anya sa akin. Pwede mo naman yan ipagkatiwala sa mga tauhan mo. Hindi ko pinakinggan si Mama dahil focus ako sa tinitingnan ko. Sir, tingnan mo. Kumunot ang noo kong lumapit kay Edgar, isa sa mga nagbabantay sa CCTV sa mansyon namin. Bakit? May nakuhang CCTV sa parte na ito. Sa entrance ng parking lot, may van na huminto. Itinigil ni Edgar ang CCTV footage upang makita ko ang van na hindi pagmamay-ari ng mga bisita namin. Sa may madilim silang parte huminto. Kinausap sila ng isang guard namin at may ibinigay ang isang lalaki na card. Mukhang ito ang invitation card. Naglakad na ang mga lalaki at nang tumingala sa CCTV, kumuha siya ng baril at binaril to. Doon natapos ang video. Nasaan yung security guard na nasa video? Tanong ko. Nasa ospital po. Nabugbog po siya. Umigting ang pangako. Bago pa man ako makapagsalita muli, isang humahangos na kasambahay ang pumasok sa silid. Erna, bakit? Si Mamang nagtanong. Ma'am, may padala po. Galing po kay Mrs. Claret Ferrer. Namilog ang matakot agad kinuhang envelope na hawak ng kasambahay. Agad ko itong binuksan at bumungad sa akin ang annulment papers. Napasinghap si Mama nang makitang hawak ko. Anak! Umigting ang pangako. Totoo ba to? Nagring ang phone ko at isang hindi nakarehistrong numero ang bumungad sa akin. Agad ko itong sinagot. Hello? Hello? Mr. Marco Ferrer? Kumunot ang noo ko. Sino to? Natawa ito sa kabilang linya. Bago ko sagutin yan, natanggap mo na ba ang padala ng iyong asawa? Hayop ka. Sino ka? Mas lalo itong natawa. Nobyo ako ni Claret at sumama siya sa akin para mangyari na ang gusto niya. Hindi mo ba pipirmahan ang ipinadala niya? Nasaan si Claret? Gusto ko siyang kausapin. Ay, bakit mo siya kakausapin? Sobrang pagod ni Claret kagabi. Hindi niya kayang makipag-usap sa ngayon. Bitawan mo ako! Marco, huwag kang maniniwala sa kanya. Tumahimik ka. Parang lumabas ang ugat ko sa balat ko sa narinig. Hindi ko maiwasang manggigil. Narinig mo ba yun? Pasensya na. Tinali ko kasi baka makatakas. Pirmahan mo na lang, Ferrer, para wala tayong problema. Ayaw naman ng pamilya mo sa babaeng to, di ba? Kasi anak ng traidor. Kumuyom ang kamao ko. You'll pay for this, Paulo. Handa akong bayaran ka, Marco. Kapalit ng babaeng to. At ibinaba niya ng tawag. Napasuntok na lamang ako sa pader matapos ang tawag na yon. Agad kong pinunit ang annulment papers at lumabas. Sumunod naman si Mama sa akin. Anak, si Paulo ba yun? Ang anak ng kalaban ng papa mo dati? Hindi ko siya sinagot. Anak, matagal nang walang gulo sa pagitan ng mga pamilya nila. Huwag kang magpadalos-dalos. Nasa panganib ang asawa ko, Mama. Alam mo ba na mapanganib ang lalaking yon? Ang ama niyang nag-utos sa ipapatay si Papa. Ngayong nakakulong na ito dahil nahuli. Ang anak na naman ang bumubuo ng kasamaan. Hindi ko hahayaang saktan niyang asawa ko. Mabilis akong lumabas ng bahay upang makipag-usap sa mga tauhan ko. Kung maaari, hihiramin ko ang tauhan ni Papa mailigtas lang ang asawa ko. Claret's point of view.
Nakatali pa rin ako ngayon ngunit nakaupo na sa upuan. Parang baliw na palakad-lakad si Paulo na para bang may hinihintay siya. Sa tingin mo ba, pipirmahan yun ni Marco? Tanong niya bigla sa akin. Hindi ko siya sinagot. Galit siya nang sinagot niyang tawag ko. Mukhang kailangan kong paghandaan ang pagdating niya. Kung hindi napatay ni Papa ang kalaban niya noon, baka akong makakapatay sa anak. Kapag napatay ko si Marco, hindi mo na kailangan ng annulment kasi biyuda ka na. At pwede ka nang ikasal sa akin. Baliw! Sigaw ko. Natawa siya sa sinabi ko ngunit maya-maya, bumunot siya ng baril at itinutok sa akin. Magsalita ka pa. Baka wala ka ng bunganga, Claret. Sumama ang tingin ko sa kanya ngunit nanahimik na ako dahil takot pa rin akong mabaril. Hindi pwedeng dito ako mamatay. Mukhang dapat ko ng paghandaan ang pagdating ng asawa mo. Mukhang magiging madugong labanan to. Anyat saka binuksan ng pinto. Akala ko ilalabas siya pero napasinghap ako nang bigla siyang tumilapon sa may lamesa. Namilog ang mata ko nang pumasok si Marco. Marco! Lalapit na sana si Marco sa akin kaso biglang nagpaputok ng baril si Paulo. Kaya umilag si Marco at nagtago. Anak nang, bakit ang bilis mo yatang makarating? Ano nangyari sa labas? May gana pang sumilip si Paulo sa labas at sa nakita ko, mukhang nakipaglaban ang mga tauhan ni Paulo sa tauhan ni Marco. Hayop ka, Marco! Lumabas ka dyan! Babarilin kong babaeng to! Itinutok agad sa akin ni Paulo ang kanyang baril. Agad lumabas si Marco ngunit pinaputukan siya kaya't umilag to sa pamamagitan ng pag-roll sa sahig. Bago pinaputukan ng kamay ni Paulo, kaya't nabitawan nito ang baril. Namilog ang mata ko nang tumilapon sa paanan ng baril. Tinutukan agad ni Marco si Paulo. Pero mabilis ang baliw at pinatid ang baril kaya't tumilapon din to. Kaya ang ending, nagsuntukan sila. Hindi naman pwedeng manood lamang ako kaya habang nagsusuntukan sila, pasimple kong inabot ang baril gamit ang paa ko. Kahit nakatali, nagawa kong mapunta sa gitna ng paa kong baril at sinadya ko ang sarili ko na mahulog mula sa upuan para malaya kong maigalaw ang katawan ko. Yumuko ako sa sahig patagilid para abutin ang baril na nakaipit sa aking paa gamit ang aking kamay na nakatali. Hirap na hirap ako sa aking ginagawa dahil nakatali ako. At isa pa, hindi ako flexible. Parang anumang oras mahihiwalay ang buto ko. Nang tagumpay kong makuha ang baril, napatingin ako sa nag-aaway. Namilog ako nang makitang nakahiga na si Marco sa sahig, habang nakadagan na sa kanya si Paulo. Kumuha ito ng kutsilyo na nakatago sa kanyang bulsa at isasaksaksana niya kay Marco nang agad kong itinutok sa kanyang baril. At kahit nanginginig ako, ipinutok ko ito at tumama ito sa hita ni Paulo. Napahiyaw to sa sakit at natumba sa sahig. Nabitawan rin ito ang hawak niyang kutsilyo. Samantalang gulat na gulat si Marco at mabilis na bumangon. Claret! Bumuhos ang luha sa aking mga mata dahil sa aking nagawa. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ako makapaniwala na magagawa ko yun. Masyado lang akong natakot na baka masaksak si Marco. Mabilis na lumapit si Marco sa akin at hinawakan ako sa balikat. Kumalma ka, Claret. Nandito ako. Nandito ako. Agad niya akong niyaka para pakalmahin ako. Pero hindi ako makakalma dahil nakabangon pa si Paulo at kinuhang baril na nabitawan ni Marco kanina. Kaya sa ikalawang pagkakataon, itinulak ko si Marco palayo sa akin gamit ang aking katawan at ipinutok muli ang baril sa kabilang hita naman ni Paulo at tuluyan na itong natumba. Claret! Nabitawan kong baril matapos ang aking ginawa at umikot ang aking paningin hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nakita ko na lamang ang sarili ko sa ospital nang ako'y nagkamalay. Para akong nasa langit dahil puti na kisame ang bumungad sa akin. Natulala pa ako saglit upang iprosesong nangyari. Nang matauhan, naalala ko ang ginawa ko. May binaril ako. Binaril ko si Paulo. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Claret, napasinghap ako't napatingin sa gilid ko. Marco? Tumango siya't agad hinawakan ng aking kamay upang halikan to. Umawang ang labi ko't nagtagal ang tingin ko sa aking kamay na nasa kanyang labi. I'm glad you're okay. Marco, si Paulo na baril ko. Don't worry about him. He's alive at nakakulong siya, Claret. Ako? Hindi ba ako ikukulong? Nabaril ko siya eh. You saved me. Agad na pagputol niya. Hindi ka makukulong.
Tumango ako pero naroroon pa rin ang takot sa akin dahil first time kong bumarel. Alam ko kung papaano humawak ng barel dahil tinuruan ako ni Papa dati. Pero hindi ko lubos akalain na magagamit ko siya sa totoong tao. And I ripped the annulment papers. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Dagdag niya pa. Bakit? Hinapos niya ang mukha ko. Kasi mahal kita. Sobrang tagal na. Nanlaki ang mata ko. Ha? At kaya ka hindi nabubuntis kasi sinasadya ko yun. Para wala ka ng rason para hiwalayan ako. Mahal kita, Claret. Bakit mo ko mahal? Anak ako ng... I don't care. Wala akong pakialam kahit kanino ka pang anak. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Hindi ko kayang bitawan ng isang katulad mo, Claret. Nangilid muli ang luha sa aking mga mata. Akala ko, ayaw mo sa akin. Iniiwasan mo ko dati. Yun ay ayaw kong maging halata sa'yo. Sa kasal mo ko unang nakilala. Samantalang ako, kilala na kita kahit noong magkaibigan pa ang mga papa natin. Kaya ibinuhos kong sarili ko sa trabaho. Kulong ang bagsak ni Paulo dahil bukod sa pakidnap sa akin at ang attempted murder niya, may iba rin siyang kaso na kinasasangkutan. Kaya ikinulong siya kasama ang papa niya sa kulungan. Samantala, 2 araw lang ako sa ospital dahil umuwi na kami. At pag uwi ko sa amin, sinorpresa ako ng mga kasambahay at binigyan pa ng bulaklak. Thank you. Hindi naman na kailangan pa. Anikot na mumula na. Masaya po kami, ma'am, na nakabalik kayo ng safe. Sobrang tahimik dito mula nang mawala ka. Miss na miss ka na namin, ma'am. Napangiti ako sa sinabi ng mga kasambahay. Mabait sila sa akin at hindi nila ako itinuturing na kakaiba. Kaya't masaya ako sa bagong paligid na ibinigay ni Marco sa akin. At dahil din sa nangyari, bumait ang mga Ferrer lalo na si tita na dati lang ay halos isumpa ako. Ngunit ngayon, bumibisita na sa amin para lang bigyan ako ng pagkain. Wala yang lason. Depensa niya agad sa kanyang sarili. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Awkward akong ngumiti. Salamat po. At isa pa gusto ko lang sana magpasalamat. Kumunot ang noo ko. Bakit po? Narinig ko kasing nailigtas mo si Marco mula kay Paulo. Kung hindi mo alam, matagal nang may galit si Paulo kay Marco dati pa. Kaya't natakot talaga ako nang malamang pupuntahan niya si Paulo. At bukod ron gusto ko lang magsorry sa lahat ng nagawa ko. Alam kong hindi matatakpan ng sorry ang sakit na naranasan mo sa amin. Hindi ko rin hihingiin ang kapatawaran mo. Ngunit gusto ko lang sabihin sa iyo na sincero ako. Tumango ako sa kanya at saka ngumiti. Kahit malupit si tita, alam kong mahal niya lang ang anak niya. Hindi ko naman gina-justify ang kilos niya pero naiintindihan ko siya. At ang marinig mula sa kanya ang sorry na mukhang sobrang mahal para marinig, sapat na sa akin yun. Unti-unti nang umayos ang relasyon ko sa mga Ferrer. Hindi na katulad dati na para akong invisible na hindi makita. Pero mula nang mangyari ang insidenteng yun, unti-unti na silang naging gentle sa akin. Hindi ko alam kung para saan yun pero maayos na yun sa akin. Hindi na rin ako hinahayaan ng aking asawa na mag-isa. Kapag busy siya, may bodyguard akong nakakasama. Kailan niyo bang balak magkaanak? Tanong ni Tito nang bumisita kami sa mansyon nila. Oo nga, nang may apo naman kami. Ani tita. Wag kayong mag-alala. Mangyayari din yan. Sagot ni Marco sa magulang niya. Kailan naman? Malapit ng 6th anniversary niyo bilang mag-asawa at hindi na kayo bumabata. Kasalanan po yan ni Marco. Willing naman po ako mabuntis Iwas lang siya ng iwas. Pero huwag po kayong mag-alala, tito, tita. Mangyayari po yan. Gagawin kong lahat. Kung kinakailang, tatalian ko siya nang wala na siyang takas. Nagtawa na naman ang mag-asawa sa sinabi ko. At ang aking asawa naman, ngingiti-ngiti na para bang aasahan niya sa akin yun. Matapos naming bumisita sa mansyon, bumiyahin na kaming pauwi. Napansin ko na parang hindi mapakali si Marco. Ayos ka lang ba? Hinawakan ko ang kamay niya. Ayos lang. Nanliit ang mata ko. Sigurado ka ba? Sumulyap siya sa akin saglit bago bumalik ang tingin sa daan. Hindi lang ako mapakali dahil baka hindi mo magustuhan ng regalo ko sa'yo.
Regalo? Bakit mo naman ako bibigyan ng regalo? Hindi ko pa naman birthday ah. Natawa lamang siya. Pero kung ano pa man yan, magugustuhan ko naman lalo na kung galing sa'yo. Pagdating namin sa bahay namin, kinulit ko si Marco tungkol sa regalo niya. Hindi kasi siya sumasagot. Ano nga yung regalo mo? Ani ko pagpasok namin sa sala. Sobrang pangit ba para hindi ko magusto? Humina ang boses ko at natigil sa pangungulit sa asawa ko nang makita ko kung sinong nasa sala. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at saka ngumiti sa akin. Nangilid ang luha sa aking mga mata kasabay ng pagsikip ng aking dibdib. Anak! Unang lumabas sa bibig niya. Kamusta ka na? Tuluyan ko nang nabitawan ng asawa ko at tumakbo kay Papa para mayakap to. Bumuhos ang luha sa aking mga mata nang nayakap ko siya sa unang pagkakataon. Matapos ang 5 taon niyang pagkakakulong. Papa! Iyak ko kasi baka panaginip lamang ito. Totoo ba, Papa? Totoo ba ito? Totoo, anak. Napasinghap ako at agad kumala sa yakap. Tiningnan ko si Papa mula ulo hanggang paa. Pumayat siya pero siya pa rin ang mahal kong ama. Miss na rin kita, Papa. Ani ko't yumakap muli sa kanya. Napapikit ako nang yumakap siyang pabalik sa akin. Namiss na rin kita, anak. Sobrang proud si Papa sa'yo. Nag-usap muna kami at nagbanding ni Papa ng ilang oras sa bahay. Kinuwento niya sa akin kung papaano siyang nakalaya. Pinalaya pala siya ng mga Ferrer at pinadiretso ni Marco dito. Napangiti ako nang maisip ko muli ang kanina. Kaya siguro'y parang hindi siya mapakali. Si Papa palang regalo niya. Mukhang hindi nga ako nagkakamali sa binatang Ferrer na yon. Ani Papa sabay hawak sa kamay ko. Alagang-alaga ka niya. Sumang-ayon ako. Opo, alagang-alaga ako ng asawa ko. Masayang-masaya ako para sa iyo, anak. Pasensya na kung nagkamali ang ama mo. Babawi ako sa iyo. Hindi, may malaking lupa naman si Papa kaya't ayon sa kanya, balak niyang mag-farm at suportado ko siya. Sa gabi rin yun, pinuno ko ng halik ang mukha ni Marco bilang pasasalamat. Teka, hindi ako makahinga. Reklamo niya nang niyakap ko siya. Claret, salamat Marco, ang saya-saya ko ngayon. Ngumuso siya. Puro ka nalang salamat eh, wala ka bang ibang salita dyan? Nag-iwas siya ng tingin nang kunot noo ko siyang tiningnan. Ano pa ba dapat ang sasabihin ko? Hindi siya nagsalita at nag-iwas pa rin ng tingin. Natawa na lamang ako sa reaksyon niya at bumulong sa kanya. I love you, Marco. Agad siyang napalingon sa akin. Say it again. Mahal kita, Marco Ferrer. Pag-ulit ko't ako na mismo ang humalik sa kanyang labi bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Hindi man magandang naging simula ng relasyon namin. Napakadami naming napagdaanan sa loob ng relasyon namin. Pero sa huli, nanaig pa rin ang pag-ibig at alam kong wala nang lunas sa pag-ibig na ito. Wakas!